Meron ditong motor. Ayan, napapansin nyo. Ang laki, di ba? Ito yung big bike. Pero, electric motorcycle. Registered siya ng LTO na big bike. Expressway legal to mga boss. Isa-isahin natin ang specs and then ipapakita ko sa inyo. And then sa susunod na vlog, yung first impression ride ko dito sa motor na to. Ito na yung ating e-motorcycle. Nakikita nyo naman, napakalaki. Big bike na big bike yung dating, di ba? Walang pagkakaiba. Pero e-motorcycle lang to. Yung iba kasi, sinasabing 10,000 watts, pero hindi 10,000 watts. Ito, prorated na 10,000 watts talaga. Makikita nyo naman yung gulong. 200 ang lapad nito. Parang Z1000 ko. So yung akin yata, 195 lang eh. At napakalaki naman ang rotor. And then, i-walk around lang natin. Yung harapan ay kamukhang kamukha ng big bike. Ang meaning nito, ng logo nila, letter U, Utitco Motor Corporation. Sila yung magiging seller dito sa Pilipinas. Yung company na yan, ayan talaga yung gumagawa dito sa Pilipinas. Na tanging sila lamang ang gumagawa ng gantong kalaki na e-motorcycle. So, ayan, pansinin nyo. Walang pagkakaiba talaga ng big bike dahil yung headlight niya, napaka-brusko. Sa tingin ko, makukumpara mo sila sa isang bull, di ba? May pasong, may tangke. Itong tangking na to mga boss is design lamang. Ito ay isang test unit lang na pwede pa nilang i-improve na baka maaaring gawing compartment to. Kaya ito may tangke dahil lagayan ng gasolina pero wala yan. Design lang siya. Ang may improve nila dito, gagawin nilang compartment para mas madaming bagay ang pwede ninyong ilagay. Ang napansin ko agad dito, meron din silang logo dito sa gilid. Pero yung kanilang side pairings, ayan, carbon na. Alright. Tapos dito sa harapan, kung makikita nyo, inverted fork na siya. And then, naka-double disc brake na. Ito, yan, no, dalawa, di ba? And then, yung size ng gulong nito sa harapan ay pang big bike na rin na 110 by 70 by 17. Kala nyo, radiator to. Cover lang to na design. Andito yung computer box nila. Nakatago dito. Ito ay heatsink na aluminum para mas madaling lumambig, hindi mahirapan yung computer box. At saka nandito din yung battery, nakatago dyan. Ito, nagandaan ako dito. Makipaganto nga yung Kawasaki CH2 ko. Tapos sa may winglet pa, ito winglet to. Pansin nyo, daanan talaga siya ng hangin. Parang dahon ang design ng kanyang side mirror. Kung ako bibili nito, papalitan ko ng TRC yan. TRC side mirror, CNC. Ayan, syempre yan naman yung una i-upgrade natin. At double disc brake nga. Ito yung kaniyang brake fluid na tangke. Harap likod. Apakaganda pa ng upuan. Yung leather niya. And then, hindi siya madulas. Aralin na natin ang kanyang panel. Makikita nyo naka-reverse. Ito yung indicator. Pero, isa-isahin natin yung panel dito at saka yung mga function nito. Ito ay hazard. Ayan, tumutunog. Mas maganda yan para hindi nyo makalimutan nagsisignal pala kayo. Ayan o. Kasi tayong mga naka-big bike at naka-motor, minsan nakaliko na tayo pero hindi pa natin ibinabalik. Mas maganda yung ganyan may tunog para naalala nyo na nakasignal pa kayo. And then dito naman, ito ay high and low. Tapos kagandahan dito, merong passing light. Ayan o. So meron nga pala dito siyang buhayan ng ilaw. Ito park light and then buhay ng headlight. Nag-indicate yung high beam niya dahil naka-high tayo. Ibaba natin. Ayan, pinatay ko. And then, dito sa bandang kaliwa, siyempre yung left and right nga na sinasabi ko kanina. So, ang busina nito ay branded na Bosch na modified na agad ang tunog. Dito sa kabila naman ay may kill switch. Alright, ayan. Pag naka-kill switch yan, kahit laruin natin, hindi talaga tatakbo. So pag pinatay natin at sinilyador natin, lalo na naka-reverse, gagana na yan. So mapapansin nyo, meron ditong starter. So ito design lang to, optional to. Kasi itong mga wire na to, kinondem lang, hindi siya gumagana. Pero pwedeng optional na may sounds. Pwede nyo lagyan ng speaker para at least hindi halatang e-motorcycle ang gamit ninyo. And then sumasabay yan sa silinyador, tumutunog yung speaker, pwede nyo ilagay kahit saan. Nauso yun dati eh. Hindi lang ako gumamit nun sa aking sa aking motor eh. Dito sa panel, kagaya ng sinabi ko kanina, naka-indicate na number 1. Ibig sabihin, primera. Ito yung naka-arrow na yan kung saan nakatapat. Number 1, number 2, at saka number 3. Tatlo yung riding mode niya. Ito yung R. So ibig sabihin, naka-reverse. Pakita natin yung pag-adjust. Ayan o, number 1,
number 2, number 3. Dito naman sa panel niya, ang naka-display dito ay ito yung gauge ng battery. So mapapansin nyo dito, 71%. Ibig sabihin, 3 pa lang nababawas. Meron ditong number 15, ayan, naka-disabled dahil yun nga yung sinasabi ko dun sa sounds. Ayan, pwede nyong i-adjust dito, may plus minus dito ng sounds. Yung tunog ng pinaka-tambucho ninyo. Yun yung magiging pinaka-tambucho. Ito yung pinaka-RPM niya. And then, itong zero na ito, speedometer natin. Sa susunod na vlog, panoodin nyo kung ano yung kayang takbuhin ito. At yung kaya ng loob ko. Malamang hindi ko masasagad to. Makikita nyo mga boss, merong M dito. Ibig sabihin, ito, pinipindot ko. Ayan, nilalaro ko. May FM, pwede kang magradyo. Dahil meron dito sa ilalim, ayan, nandito, USB. Pwede nyo ding Bluetooth through your cellphone. Tapos pagbuhay na yung speaker. Pero mayroon ditong multimedia, naka-off lang. Ayan nga yung sabi ko. So optional to. Pwede kayong manood dito ng YouTube. Pero hindi ko ina-advise na manood kayo habang nagdadrive. Dapat nakahinto lang tayo. Kasi for safety. So ayan mga boss. Ito na ang ating montage. Paikot. So, ayan na ang isang ikot natin. Walk around. Alright. Ayan, naka-headlight po. Ang charging time nito from empty battery to full bar, 3 to 4 hours. And then, ang kaya niyang takbuhin na range, depende sa bigat nyo. Kagaya ko, 60 kilo. Kayang tumakbo nito ng range na 200 km. Tapos yung top speed, sa susunod na vlog na lang natin. So, ayan mga boss, winok around lang natin. And then, panoodin yung susunod kong vlog. Dahil yun ang ating gagawin ay first impression ride papuntang expressway. Dahil nga ito ay expressway legal. Alright, ride safe!